Sa hugis pa lang ng mga dahong ito, makikilala na siya ng marami. Cannabis ang scientific name ng halaman. Pero mas kilala ito sa bansag na marijuana. Minsang pinangangambahan, minsang pinupuri. At ngayon, sentro uli ito ng matinding debate. Gamot o salot? Kalaban o kakampi? Sa isang maliit at kulob na kwarto sa Pasay, bantay sarado si Nanay Mary Jane sa kanyang bunsong si Wendy. May epilepsy ang 5 taong gulang na bata. At pang-4 na seizure na raw niya ngayong araw. Pag inatake po, tagilid lang. Pagka ng 20 minutes, oh my God, daling ko sa ospital. Sugod ko ulit siya sa ospital. Parang rep na rin siya. Kung okay lang nga sa akin na lang. Alam ko naman po lumalaban siya, kaya hindi ako napaghihinaan ng loob. Halika na. Hindi na. Plastic na ka. Hindi biro ang init nang bisitahin ko ang mag-ina. Ano po, Nanay? Kamusta? Yan naman po. Mainit. Manda siya sakitin. Inaubos, nisupol. Kaya ba dala-dalawa na At po, para sa kanya po. Ano yan? Buong araw na Buong araw po. Tila hapong-hapo si Wendy na walang humpay na inihehele ng kanyang ina. Gaano kadalas ba yan sa isang araw na session? Minsan, sa umaga pa lang nakakalima na sila. Iba pa yung tanghali sa gabi. Wow. Ganun. Ang kondisyon ng bata, iniiwan ding butas ang kanilang bulsa. Kamusta yung bastos? Ano po? Minsan pinangungutang ko. Kasi hindi naman kasi talaga maliit yung niya. Gastos. Umiikot ang mundo ni Mary Jane sa pag-aalaga kay Wendy. Laging iniisip kung paano pang matutulungan ng anak. Noong isang buwan, may kumontak daw kay Mary Jane. At may binigay na suhestyong tila bago sa kanyang pandinig. May nag-PM po sa akin na ito na yung cannabis. Tapos, gamot daw po yung sa ibang bansa. Napatanong ako, ano ba yung cannabis? Hindi alam ni Mary Jane ang cannabis, pero alam niya kung ano ang marijuana. Napaisip ang ina. Kasi dala niyan, halimbawa magtaray ako, ano kung huliin na lang po ako, nihawak ako gano'n. Mahigpit na ipinagbabawal ang paggamit at pagkakaroon ng cannabis sa Pilipinas. Itinuturing itong dangerous drug dahil sa nakalalango daw nitong epekto sa tao. Ang mahuhulihan ng 500 grams ng marijuana o 10 grams ng resin, maaring patawan ng hanggang 10 milyong pisong multa at sentensyahan ng habang buhay na pagkakakulong. Gamot ba talaga ang iligal na halaman? Kung tatanungin si Dr. Jem Mutia, walang duda rito. Ang marijuana ang isa sa mga pinakamatagal ng gamot na ginamit ng sangkatauhan, no?
department. Founder si Dr. Mutya ng Philippine Society of Cannabinoid Medicine, ang tanging medical organization sa Pilipinas na nagsusulong ng paggamit ng cannabis bilang gamot. Matagal na niya itong ipinaglalaban. Si Dr. Jem Mutya. Nakausap na nga siya ng eyewitness noon pang 2016. Cannabis has been a medicine longer than it hasn't been a medicine. 4,000 years ago from China, India, gamot na po siya, nakasulat po yan. Pero hindi lang daw traditional medicine ang cannabis. Sa mainstream medicine, napatunayan na rin ang bisa nito sa ilang mga sakit. So, 1986 pa, FDA approved ang tetrahydrocannabinol for chemotherapy-associated nausea and vomiting. Para ito sa mga cancer patients na nagsusuka at naduduwal, hindi makakain. And then next is that para sa neuropathic pain, yung kirot mula sa mga ugat o mga nerves. FDA approved din ito para sa multiple sclerosis. And then yung intractable epilepsy or yung epilepsy na hindi kayang gamutin ng conventional treatment. Bakit nga ba epektibo bilang gamot ng cannabis? Batay sa mga pag-aaral, ang ilan kasing chemical compounds na matatagpuan sa cannabis o yung tinatawag na phytocannabinoids, malaki ang pagkakatulad sa mga kemikal na natural na ginagawa ng ating katawan na tinatawag namang endocannabinoids. Kasi ang katawan natin gumagawa ng mga marijuana-like compounds. Yung mga chemicals na pampagutom, mga chemicals na pampaantok, pampatulog, no? Ang mga chemicals na pantanggal kirot. Base kasi sa mga pag-aaral, may mga sakit na mababang level ang cannabinoids. At ito yung mga sakit na pag pinunan or sinuplementohan mo ng cannabinoids mula sa marijuana, makakatulong. At sa phytocannabinoids, dalawa ang pinakasagana. Ang tetrahydrocannabinol o THC at cannabidiol o CBD. Ang THC ang psychoactive o nakalalangong sangkap ng marijuana. Ang CBD naman, non-psychoactive. Patuloy na inaaral ang bisa ng mga kemikal na ito bilang lunas sa iba't ibang sakit. Ngayon, hindi lahat ng sakit magagamot ng marijuana, pero marami. Ito yung late 6 na lang. Nakilala ko ang isang pamilyang naniniwala sa bisa ng medical cannabis dahil sa kanilang karanasan. Ganun naging takbo namin for the past. Nagkaroon ng pambihirang uri ng cancer ang anak ng mag-asawang itatago natin sa pangalang Gina at Arnel. Kasi nung 8 years old yung anak namin, habang nasa school siya, lagi siya nakakaramdam ng headache. Tapos, pag-uwi din, hindi siya nakakatulog sa sobrang sakit. Yung CT scan, ako yung nag-receive ng result na sinabi ng doktor mismo na may tumor yung anak niyo sa ulo. So, doon na kami nag-breakdown. Malubha ang sakit ng kanilang anak na tatawagin nating Mark. 2018 nang madiagnose na meron siyang rhabdomyosarcoma, isang uri ng cancer na tinatarget ang soft tissue cells ng tao. 2% lang daw ang chance of survival na ibinigay sa kanya ng kanilang doktor. Kasi noong time na yun, nag-wave na siya ng goodbye sa akin. So nagulat ako at niya yung ginawa. Pero still, nag-trust naman kami sa mga doctors. 42 cycles ng chemotherapy ang kinailangang pagdaanan ng bata para mapuksa ang cancer. Malakas ang epekto ng mga gamot sa kanyang munting katawan. Pero sa kanilang pagsasaliksik, may natuklasan ng mag-asawa. Nakatutulong daw ang medical cannabis sa mga nagki-chemotherapy. Yun ang nasa akin nun. At subukan natin mawala kasi at least kung hindi man maganda ang ending, wala tayong regrets. Nung hindi pa kami nag-take niyan, kasi may mga cycles na nauna. So after every dose ng chemotherapy, heavy doses talaga, nagsusuka siya, nangihina siya. And then once he took the medical cannabis, ano yung
naging effect? Unti-unti po kasi siyang nagiging parang kinakaya niya, kumbaga po yung chemotherapy maybe because of the drops na binibigay namin. Nakumpleto ni Mark ang kanyang chemotherapy sa loob ng 1 taon. At ngayon, in remission o wala ng bakas ng cancer ang bata. Bumuti na rin daw ang kanyang kilos at pangangatawan at nakabalik na rin siya sa pag-aaral. Ano yung mga favorite subjects mo ba? AP and MAPE. Bakit? Kasi po, yung AP po, I want to learn about the history. Yung dati po, about the culture. Saka po sa MAPE, I want to learn sports like basketball. Wala na ring mga gamot na pinapainom ang mga doktor kay Mark ngayon. Pero binibigyan pa rin siya ng medical cannabis ng kanyang mga magulang. Mala-maintenance medicine daw ang turing nila rito. Yung typical na iniisip ng tao na kung galing yan sa merong mahay o etc. Never namin nakita na may ganong effect. Dumaan din po sa 42 cycles ng chemotherapy yung anak ninyo. Yes. Hindi kaya yun ang naging dahilan kung bakit lumate yung kanyang tumor to begin with? And maybe it has nothing to do with... Meron din yung tulong for sure. Yes, may tulong din. Yung side effect niya sobra. Pero dahil illegal, matinding sugal pa rin ang paggamit ng medical cannabis sa Pilipinas. May epilepsy, autism, at attention deficit hyperactivity disorder o ADHD ang anak ni Olive na hindi niya tunay na pangalan. Halos hindi na raw niya mabilang ang mga gamot na iniinom ng bata noon. Hanggang sa sinubukan nila ang medical cannabis. So you say hi. Hi! Hi! Dati wala siyang eye-to-eye contact. Never siyang nakikinig sa mga tao. So malaki ng improvement niya? Sobrang laki. Sobrang laki kasi dati para lang siyang lantang gulay. After uminom, kumain, hihiga, tutulog. In a day or in a week, gaano kadalas ba siya nagkaka-seizure noon? Noon, siguro sa isang linggo, 3 beses, mga ganun. Ngayon, minsan, a month wala na eh. In a month. How sure are you na yung medical cannabis yung talagang nakakatulong sa anak ninyo? Yun lang yung meds na ginagamit niya. Okay. After kung matanggal lahat ng pharma meds niya. Kwento ni Olive, isinangguni niya sa kanilang doktor ang paggamit ng medical cannabis. Nagtanong ako sa kanya suddenly lang na, Dok, totoo ba na nakakagamot ang marijuana sa isang epilepsy? Tapos siya mismo yung nagsabi na, hindi ako nagsasabi na oo, pero I have a patient na nagsabi sa akin na nagtitake din siya niyan, nagtitake yung anak niya niyan, and then nabawasan yung gamot. So, kumbaga, hindi niya inirekomenda, No. pero hindi kanya Hindi niya rin ako pinigilan. It's up to me. No throwing, ha? No throwing. Sa pagbuti raw ng kalagayan ng anak, malaki rin ang nabawas sa kanilang gastusin sa mga gamot at pagpapa-ospital. Very good. Anong pakiramdam mo na hindi mo ito magawa openly? Masakit para sa akin na ako nagagawa ko siya. Pero yung ibang mga kapwa ko nanay or may mga pasyente, hindi nila nagagawa. Pero hindi ka ba kinakabahan na baka hulihin ka just for possession of medical cannabis? Siyempre kinakabahan, natatakot. Mas nangingibabaw yung pagiging ina ko eh. Mas nangingibabaw yung pagiging nanay ko. Mas gugustuhin ko na mabuhay ang anak ko at makulong ako kung sakali kaysa makita ko siyang unti-unting namamatay. Kwento ng medical cannabis advocate at researcher na si Chuck Manansala. Dati, nabibili lang daw sa mga butika ang mga gamot na gawa sa marijuana.
So, naghahanap ako sa internet. At mismong si Gat Jose Rizal daw ang nagpatunay rito. Palibasa doktor, minsan kinontak siya ng isa niyang colleague, no? Isa niyang kasamahan na isang Aleman, Mayer ang apelyido, tinanong siya tungkol sa hashish. Hashish ang tawag nila dito sa Pilipinas. Ang sabi ni Jose Rizal, ginamit daw niya for experimental purposes. Kung matagal nang ginagamit ng iba't ibang kultura ang cannabis, kailan ito nagkaroon ng masamang reputasyon? Nangyari raw ito bandang 1930 sa Amerika sa pangunguna ni Harry Anslinger, na pinuno noon ng Federal Bureau of Narcotics. Kasi noon, noong 1929, nagkaroon na ng Great Depression, nagkaubusan ng trabaho. Galit ang mga Amerikano, pati sa mga immigrants. But red marijuana in particular. That is the purpose of this meeting, ladies and gentlemen. Sabi niya, yung marijuana ang ginamit niya, termino ng mga Meksikano para sa cannabis. Yung marijuana, yan ang ginagamit ng mga itim, mga Black Americans, ng mga Hispanics at mga Pilipino. Kasama tayo sa demonize, no? Para gawin yung kanilang satanic music. Ang satanic music, sabi ni Harry Anslinger, jazz at saka swing. Kaya ang marijuana nagkaroon ng masamang reputasyon sa Amerika. Sa mga sumunod na dekada, lalong naghigpit ang Amerika sa cannabis. Noong 1971, sa ilalim ni President Richard Nixon, itinuring itong Schedule I drug. Ibig sabihin, malaki raw ang potensyal nito sa drug abuse at hindi ito kinikilala bilang gamot. Walang scientific basis yun. It is a product of racism. Parami ng parami ang mga bansa na nagluluwag na ng batas pagdating sa cannabis. Sa ngayon, mahigit 40 bansa na ang nagpatupad ng partial at full legalization ng cannabis. Sa Amerika, pinag-iisipan na ring tanggalin ng marijuana sa listahan ng mga Schedule I drug. Pero sa Pilipinas, ang medical cannabis sa black market pa rin matatagpuan. Kung nagre-resist ka pa rin sa konsepto. Nakilala ko si alias Tristan, isa sa mga source ng medical cannabis sa bansa. Honestly, ginagawa ko lang to kasi no one else is doing it. Paano mo i-add lahat ng more canned message? Sabi ni Tristan, mahigit 10 taong pag-aaral, konsultasyon sa mga kaibigang doktor, at pakikisalamuha sa mga may karamdaman ang pundasyon ng kanyang kaalaman sa medical cannabis. Ako ang gumagawa ng paraan para makarating ang gamot sa mga pasyente. At yung tamang gamot, at yung tamang dose, at yung tamang pamamaraan. Hindi na raw niya mabilang ang mga taong nagsabing natulungan sila ng kanyang gamot na ibinibigay niya ng libre sa mga pinaka-nangangailangan. Bakit mo ito ginagawa despite the dangers? Kasi technically, pwede ka pa rin kasuhan dahil sa ginagawa mo. Siguro, bihira ka lang makaka-experience sa buhay mo ng bibigyan ka ng purpose. It started with one patient, and now we have thousands of patients. I cannot stop. I think my greatest crime will be to stop, knowing that I can do more, I can do better. Sorry, medyo naiiyak ako. It makes you very emotional talking about this topic. Yeah, because I have sacrificed a lot of my personal life just pursuing this advocacy. Anong pakiramdam mo na kailangan ka magtago? Nasanay na ako but it was very lonely at first because no one knows what I do. I have to live a double life.
Ayoko na magtago sa totoo lang. Pero ang medical cannabis, mahigpit pa ring tinututulan ng maraming doktor. Partikular na ang Philippine Medical Association o PMA. Pangamba ni Dr. Tony Liechon, aabusuhin ng cannabis kung papayagan ng mas malawakang paggamit nito bilang gamot. For many reasons. Ang first reason is about safety. It's a typical psychoactive and addicting product with potential for abuse. Number 2 reason, kasi alam natin sa Pilipinas, mahina ang regulatory functions natin. Hindi mo masasawata ang pagkalat nito. Giit pa niya, pinapayagan naman na raw ang paggamit ng ilang mga cannabis-based medicine sa pamamagitan ng tinatawag na Compassionate Special Permit o CSP. Meron naman sa batas na kung mangangailangan ka, susulat lang yung doktor sa FDA, tapos padadatingin yung gamot. Pero di sang-ayon dito si Dr. Mutya. Unfortunately, para kang dumaan sa butas ng karayom. Isa pa lang yung nabigyan ng Compassionate Special Permit. Wow. Ang problema, yung kaisa-isang nabigyan na yon, hindi din naka-access dahil sa karagdagang proseso and dahil sa presyo. Pero nakaka-addict at mapanganib nga ba ang paggamit ng cannabis? Ang cannabis, kung siya lang, hindi siya nakakamatay. Meron, umitit ng marijuana, uminom ng alak, nag-drive. When you take medicine of cannabis, don't drive and don't operate heavy equipment. So that's rule number 1. No? Ako, personally, ang paniniwala ko, bakit ang tabako na mas deadly at proven na marami nang namamatay dyan ay legal? Sa marijuana, pwede ka mag-independent if you do not have the discipline or if you have a problem in life and you thought ang cannabis ang magiging solusyon. Hindi yun. Pero for medical use, under doctor supervision yan. Pero kung papayagan ng paggamit ng medical marijuana, susunod na rin ba ang pagsulong sa recreational use nito o bilang libangan? We do not promote the use of non-medical marijuana, no? But at the same time, we also strongly condemn the criminalization of users of marijuana for whatever reason. Ano ang middle ground, tingin mo? There's a middle ground. Actually, on research, if they would involve, let's say, the academic institutions plus the scientists and researchers, doon tayo makakita na nagtitiwala tayo. Upon man open for R&D, ba't naman hindi? Doktor ka eh. Sinubukan naming kunan ng pahayag ang Department of Health tungkol sa usapin, pero wala raw maaaring humarap sa aming programa sa itinakda naming panahon at oras. Nalalapit na nga ba ang pagluluwag ng batas tungkol sa medical cannabis sa bansa? Sa ngayon, 9 na panukalang batas ang tinatalakay sa Kongreso at 1 naman sa Senado. Welcome to the launch of Can Alliance Philippines. Nagsama-sama rin ng iba't ibang pro-medical cannabis groups nitong taon para isulong ang kanilang adhikain. Gusto ko din tawagan ng Panawagan nila, pakinggan ng mga pasyente, tignan ng ebidensya, at huwag matakot pag-aralan ng cannabis. Mag-set up tayo ng tamang pag-aaral, tamang training sa mga doktor, mag-set up tayo ng ways to control it para quality ang binibigay natin palagi sa mga pasyente. So ang sigaw ng mga advocates is that dapat merong affordable, safe, and available na marijuana dito sa Pilipinas. Batas sa medical cannabis! Alam mo, 10 taon na ako ditong nakikipagbakbakan eh. Itong pagkakataon to ang highest confidence level ko na talagang may mangyayari na. Si Mary Jane, kulang pa ng impormasyon tungkol sa medical cannabis.
Pero interesado raw siyang matuto, lalo na't kung makakatulong ito sa kondisyon ng kanyang anak. Hindi ko pa po kasi natanong sa doktor niya. Kasi alam ko lang po yung pagpapainom. Bakit hindi pa natin i-try? Sinubukan ko natin. Pero dahil sa higpit ng batas at kaliwat ka ng pagtutol, nangingibabaw ang takot kaysa pag-asa para sa mga tulad ni Mary Jane. Mahanap din kaya nila ang pinakamainam na lunas nang walang anumang alinlangan at pangamba. Magandang gabi. Ako si Atom Araulio at ito ang Eyewitness.